magandang araw sa ating lahat. Gusto ko lang i-share sa inyo yung shinare ko kahapon sa aming worship service. So, naatasan ako ng aming pastor na mag-preach, mag-message ng Word of God. Ang topic na tinalakay ko kahapon is regarding doon sa pag-alis ng Israelite doon sa Egypt. Ito yung time na pinaalis na sila, 'di ba? Nagkaroon ng plagues o yung mga salot, 10 na salot yung ibinigay ni Lord sa mga Egyptian. But then the Lord spared the Israelites hanggang sa pinaalis na sila ng Paraon. Kasi sabi, namatay na noon yung panganay ng Paraon. Sabi niya, baka daw lahat sila mamatay na kapag hindi nila pinaalis yung mga Israelita. So, yung time na yon alis na sila. Ngayon, yung verse na tinapik ko kahapon is matatagpuan sa Exodus 14 verse 14. Sabi doon, the Lord will fight for you. You need only to be still. Kasi nga, nung pinaalis na ni Pero ang mga Israelite, nagdalawang isip siya. Tapos inisip nila na, bakit natin pinaalis yung mga Israelita? Wala na tayong magiging alipin. So, hinabol nila. Ngayon, yung mga Israelita, dumaan sila doon sa may Red Sea. Instead na dumaan sila sa mas malapit na daan, doon sila pinadaan ni Lord. Kasi ipapakita ni Lord sa kanila kung gaano siya makapangyarihan at kung gaano siya kikilos doon sa buhay ng mga Israelita. So nakita sila, naabutan sila ng mga Egyptian, di nagpapanik na yung mga Israelites. Sabi nila kay Moses, sabi ko na sa inyo dapat doon na lang kami sa sa Egypt di bali na doon na lang kami mamatay kaysa dito kami mamamatay. So panic na sila, kagulo na siguro nung time na yun Tapos anong sabi sa kanila ni Moses? The Lord will fight for you. You need only to be still. Sabi ganon. So dito ipinapakita na ang idea ng verse na ito, una, yung pangako ng Diyos. God's promise to fight for us. 'Di ba? Yung mga salitang ito ay nag-a-assure sa atin na hindi tayo pababayaan ng Lord. The Lord will fight for us. Ang Diyos ay nakikialam doon sa mga pangyayari sa buhay natin. Katulad din ng ginawa niya sa mga Israelita. So, 'di ba, the Lord parted the Red Sea. Pangalawa, yung you have to be still. Yun yung response natin. You have to be still. Kailangan kalma ka lang, kalma ka lang. Yung kapayapaan ni Lord ay sumaiyo. At ang pangatlo, yung pagtitiwala natin o yung pananampalataya natin sa Panginoon. So makikita natin doon sa verse na yon, yung pangako ni Lord, kailangan magtiwala ka sa Kanya, kalma ka lang, alam mo na He is God, He is in control. Pangatlo, magtiwala ka sa Panginoon dahil ang Panginoon, alam niya yung pinanggagalingan mo. Alam niya kung ano yung in and out na nangyayari sa buhay mo. So, you have to be still. Alam niyo, sabi nga sa asawa ko, marami pa akong detalyeng sinabi kahapon. Tapos, umabot siguro ng 45 to 50 minutes yung preaching na nangyari. And I believe naman it is a success na worship service at maraming na-bless at isa na dun ako mismo sa sarili ko. So yun, sabi ko sa asawa ko, ang tagal ng preaching kasi parang hindi ako yung nag-preach. Sabi niya, ang tagal. I go, may natutunan ka naman ba? Sabi niya, naman may natutunan ako. Pero sana naiisa pamuhay mo din. Kasi sabi niya, ikaw pagka alam mo na yung marami na ang problema dumarating, nagpapanik ka. Sabi ko, oo naman. Kaya ko nga minessage yun. Kaya nga yun ang message ko. Kasi
hindi lang yon para sa mga tao, kundi para sa sarili ko din. Na kailangan kong kumalma lang dahil alam ng Diyos, God is in control of everything. Sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, even sa sarili ko, no, kailangan maging kalma lang tayo. Yung sovereignty ng Panginoon, mag-submit tayo doon and let God move. Alisin na din natin, ako sa sarili ko sinasabi ko to na aalisin ko na rin yung pagiging messianic attitude ba, na parang feeling mo kaya mong isolve yung problema ng mundo. Ang totoo niyan, hindi naman natin kaya talaga yung buhay na ito, lalo na yung mga struggle natin sa buhay. Kasi accept man natin o hindi, mayaman o mahirap, meron kanya-kanya tayong struggle. Pero ang maganda lang nito, kung mayaman man tayo o mahirap man tayo in terms of financial, kung meron tayong Panginoon sa buhay natin, if we have Jesus in our heart, in our life, Jesus is the Lord and Savior sa buhay natin, meron tayong personal relationship sa Kanya, ang lahat ay magiging maayos dahil alam natin that He is the one who is taking control of our lives, di ba? Alam natin na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan sa laban ng buhay na to. The battle is the Lord. We need to be still, know that He is God. Amen. Sabi pa nga doon sa Psalms 46 verse 10, He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth." Kaya sa ating buhay, kung wala ka mang relasyon pa sa Panginoon, ngayon, iniimbitahan kita na i-deepen mo yung pananampalataya mo sa Lord Jesus. I-accept mo siya as your Lord and Savior para magkaroon ka din ng kapayapaan pag hinaharap mo yung pagsubok ng buhay. Kasi ang buhay, sabi ko nga kanina pa, ay mahirap. Diba? Yung ekonomiya nga natin, diba? Sobra na ang inflation, yung mga bilihin, ang taas-taas. Tapos yung ordinaryo manggagawa, maliit ang sahod, na hindi na sumasapat. Pero alam natin na kung si Lord, yung pagkakatiwalaan natin, He is our provider, He is our healer, mapapanatag tayo. At yung kapayapaan ng Lord, katulad ng sinabi ni Apostle Paul, na the peace of God that transcends all understanding will guard our heart and mind through Christ Jesus. So, I hope na inspire kayo doon sa ating message for today, and mag-search pa po tayo sa Bible, which is the living Word of God. God bless you all.